Magandang gabi, magandang gabi po sa bawat sa ating pong midweek service at maging mga nasa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig ng ating pong gawain sa gabi pong ito. Tayo po muna po'y dumako sa Panginoon upang makapagpasalamat, humingi ng gabay para sa ating pong gawain. Tayo po'y manalangin at hiniling ko po na tayo po'y magsitayin lahat. Aming amang banal na mga Panginoon sa lahat, muli sa gabing ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain at nawayang biyaya ay dumaloy sa bawat sa amin at amin pong makita ang aming pong mga pangangailang espiritual sa gabing ito. At kung ano man po ang aming mga pagkukulang, kami po iyong linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Ihanda aming puso at isipan sa pakinig mula po sa iyong salita. At maging mga kapatiran, patungo dito, ikaw pong magabay at makasama namin sa iyo pong inihandang biyaya sa gabing ito. Maging sa kanila pong mga tahanan. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pumpurihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Let's all sing Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, bolder than the scope of my transgression, greater than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost, and sin asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, broader than the scope of my transgression, great and pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most reviled, by His transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, great and far through all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.
po at ang ating pamilya ay patuloy pong paglingkuran ng ating Panginoon Diyos panghabang panahon. Me and my house, we will serve the Lord. We stand here together as a family, we join hands together, lifting praises to the Father above. Thanks for sending your Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. Lord, we made up our mind to serve You. Just You this day, tell me whom will You serve? Let nothing stand in Your way to give the praise You deserve. As for me and my house, we will serve the Lord. The Lord, to the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, until our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. We stand here together, holding in our hearts our life-giving treasure. We will share it at the cost of our life. Lord, we made up our mind to serve You. Just You this day, tell me whom will You serve? Let nothing stand in Your way to give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. The Lord, to the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, until our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Praise Him, we will praise Him, we will praise Him, for He is the Lord of all. For He is the Lord of all. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo dumako sa ating pagkakamustahan. Ating pagkamustahin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan habang inaawit po ang Do Right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right.
gabi sa ating lahat at maaari na po tayo magsiupo. At tayo po ay dumako sa ating announcements and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members, group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship theme para sa darating na April 20, ang pangangalaga ng tao sa nilikha ng Diyos na hango po sa Genesis 1:26 to 31. Adult Sunday School class every Sunday 3 p.m. sa Begonia Room po. Go Ye Cubao, weekly activities po nila ay Bible study every Wednesday and Saturday at BKBC and truck distribution every Saturday. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible study sa San Mateo Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month after Adult Sunday School class. At Earth Sunday sa darating pong April 20, 2025. At ang programang patuloy nating sinusulong, ito po yung Each One, Bring One. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay huwag magsasawang magdala ng kahit isang bisita lang po nang sa ganun po mabahagi na sila ng salita ng Diyos. Tayo po tumayo muli. Maaari na po tayo magsiupo lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin po ang ating speaker sa gabing ito, si Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin narito sa loob ng iglesia
at maging sa kanila pong kanya-kanyang tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong midweek service, lalo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tama-tama po itong itong aking inihandang mensahe ay napapanahon para sa pinagdiriwang na mahal na araw. At yung message po ni Brother Renato nakaraan ay medyo may kaugnayan to dito, Kasi ito yung sinasabi natin na 7 last word, 7 last word. At sa akin pong paksa ay may pamagat na ganap na kaligtasan kay Jesus. Ganap na kaligtasan kay Jesus. Sa John 19:30, isang talata lang po yun, At ito po ay ating babasahin na sabay-sabay. John 19 verse 30. Okay, inaaya ko po kayong tumayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. John 19 verse 30. Okay, sabi po dyan, handa po, basa. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, tayo po muna ay dumako sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa Banal Espiritu upang ating pong higit na maunawaan at makita po natin ang ating pangailangan sa espiritual na kalagayan po natin. Aming Amang Banal, muli sa iyong kapuri at kalatian sa gabing ito, hiningi po namin ang iyong pangunguna magitan ng Banal Espiritu na magturo sa amin, magmaliwanag, bigay unawa ang mga salita na amin pong nabasa at ang kapahayagan po nito. Anumang mga pagkukulang, kasalanan, kami po ay linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Handa ang aming sarili, Panginoon. At tangi lamang na mabigyan ng pagtuon ang aming pong kaisipan at puso sa pakinig ng salita. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magsipula po tayong lahat. Tuwing Friday yata yun, ginaganap yung 7 last word, medyo mahaba-haba kasi kung kung nakadalo na ako minsan ng haba, mula unang salita ni Christ hanggang sa pampito, Napakahaba po. Ngunit biyaya po yun, biyaya po. Ganap na kaligtasan kay Jesus. At sa English nga po, kung basahin natin to, sa John 19 verse 30, sabi diyan, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. It is finished. Ibig sabihin, tapos na. Ang duduktungan na lang natin yun. Tapos na ang alin. Yung mga unang-una nga, yung ginampanan ng ating Panginoon na sakripisyo, di po ba? Tinapos niya yun. Yung ating kaligtasan, tinapos niya na yun. Maraming pong bagay, na kapahulugan dito po sa talatang ito. At sa matandang tipan nga po ay pinangako ng Diyos ang tagapagligtas o pangbayad sa kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos. Makita po natin yan sa di ba? Sa John 1:29. John 1:29, nung makita ni Juan ang Panginoong Hesus papalapit sa kanya, ay sabi niya doon sa mga naroon, narito ang kordero ng Diyos. Sabi niya, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, ay sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan po, Siya po yun, yung inihula pa sa matandang tipan na tagapagligtas. At sabi ko nga po, sila ay inutusan ng Diyos sa mga Israelita na mag-alay ng mga hayop para pangtubos sa kanilang mga kasalanan. Ito'y larawan ng darating na tagapagligtas. Patuloy nila itong ginagawa. Hanggang wala pa
ang ating Panginoong Hesus. Hindi pa siya dumarating. Ginagawa po na patuloy. At sa nga po, makikita po natin, sabi nga natin, iti larawan na darating na tagapagligtas, patuloy nilang ginagawa, samantalang si Jesus ay wala pa. At sa Hebrew 10:1, banggit po dyan, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan paman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Kita po niyo yan, At patuloy po na lang isinasagawa yun. Mula nang ito ay iutos ng Panginoon sa kanila. At may dalawang bagay lamang po ako na ibabahagi sa ating pong paksa. Ang una nga po ay makita po natin dito, si Kristo po ay namuhay sa ilalim ng kautusan. At sabi nga dyan, sa John 14:30, yung bandang dulo, sabi, it is finished. It is finished, sabi niya gano'n, naganap na, tapos na ang aking sakripisyo. At pwede na kayong lumapit sa akin. Kita niyo, di ba, nung time na siya ay pinako, namatay sa krus, nahapak ang tilon sa templo, di ba? Ang kapal daw nun, kita niyo, mula itaas pababa. Napakakapal yun. Pinakikita lamang dito na bukas na ang tao na direktang pumasok dun sa kabanal-banalan. Yung po, isang bagay po na makikita natin na maraming mga bagay sa ating buhay, na hindi po natin naunawaan nung una kasi pagsasapit yung ganitong mga araw, Lunes Santo hanggang Linggo, di po ba na yung mga magulang natin, yung talagang napakahigpit po nun. May ayaw magpaakyat sa mga puno, ayaw na magtakbuhan. Talagang iginagalang po yung araw na yan. At pati pagkain, di po ba? Hindi tayo kumakain ng mga karne, di po ba? Kundi isda, gulay. Mahigpit po yung ating mga, para maganda kung titingnan natin, kasi minsan sa isang taon, ika nga ay nabibigyan natin ng panahon. Yung ika nga ang buong linggo na yan sa paggalang sa ating Panginoon at sa Kanya pong sakripisyo sa atin. Una nga po siya ay namuhay sa ilalim ng kautusan. At unang-una nga po siya ay hindi nagkasala. Hindi po siya nagkasala Sabi nga dyan sa 1 Peter, di po ba? Na siya hindi, 1 Peter 2:22, sabi na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Tanging siya lamang po ang nabuhay, ipinanganak dito sa ating mundo na mula pagkasanggol, sa kanyang paglaki, pagkabata, hanggang sa kanyang pag-edad, hanggang sa kanya pong pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ay hindi po siya nakagawa kahit na isang kasalanan. Perfect po ang buhay ng ating Panginoon. At makita nga po natin na kasi dito sa dito sa isang talata sa Matthew 21:12, yung kanya pong itinaboy yung mga nung pumunta sa Jerusalem, yung mga nagbebenta ng mga hayop, di po ba? At nagpapalit ng mga pera. Kasi meron akong nabahaginan doon sa may amin na sabi ko, basa ko sa kanya itong talata nito na sa 1 Peter 2:22 na si Kristo ay hindi nagkasala. Pero hindi, nagkasala siya. Noong time na pinalo niya yung mga nagtitinda, kako hindi, itinaboy lang. Malinaw kako na narito sa salita ng Diyos na kahit isa o minsan hindi siya nagkasala. Hindi po siya nagkasala. Ngunit
Itinaboy niya talaga kasi mali yung pamamaraan ng mga tao eh. Nagbebenta sila ng mga hayop na ika nga pinapatungan nila. Ano, yung presyo. At sabi nga, ginawang ano na yun eh. Tawag lang doon, parang ano ng mga tulisan. Di po ba? Nandun na yung mga katiwalian. At yan po ay hindi nawala. Kaya nga maging yung nagpapalit ng mga pera. Itinapon niya yung mga, itinumba niya yung mga lamesa. No? At sabi nga dyan, ano, at pumasok, Matthew 21:12 sabi, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya lahat ang nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Kaya kung titingnan natin, parang hindi maganda, hindi po ba? Yung ginawa niya. Ngunit, itinatama lamang sila ng Panginoon. Kasi nga, iba na ang panahon na yun eh. Kasi ang pamumuhay nila, lalo na yung mga religious leader, ay sa pamagitan ng mga ritual at pamahiin. Ano? Parang ika nga na nawala na yung tunay na nakahulugan. At gayon din po, siya ay namuhay ng may kabanalan bilang tao, no? Sa Philippians po, chapter 2, verse 6 to 8, sabi diyan, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. At mapapansin po natin yan, di po ba, sa kanyang pong buhay. Naalala natin yung pagsisimula ng kanyang ministeryo, di po ba? Siya ay, ano po ginawa niya bago siya magsimula ng ministeryo? Siya ay pumaroon sa bundok, di po ba? At siya po ay nakipag-usap, nanalangin, nagtika, nakipag-usap sa Diyos, humingi ng kalakasan, at siya po ay naroon sa loob ng ilang araw po siya ron, naalala natin, 40 days at 40 nights, biro niyo po yun, At sigurado na siya ay nagutom. Nagutom siya, may inumin, walang binanggit dito eh. Di po ba? Talagang yung gutom at uhaw ay naroon. Tiniis niya. Pero siya ay nagpalakas sa Panginoon. Nagpalakas siya sa Panginoon. At makikita po natin na siya ay nilapitan ng dyablo, tinukso, sabi, nariyan, ang bato. Di ba? Gawin mong tinapay. Talagang tinutukso siya. Pero, ika nga, pinigilan niya yung sarili niya dahil nais niya na maranasan yung ating nararanasan. Nagutom siya, di po ba? Nauhaw. Ano pa? Siya po, ika nga, ay sinaktan. At maraming bagay na kanya pong nagampanan yung mga dinaranas ng bawat tao. Kaya nga sabi sa Hebro na anumang bagay na ating pong pinagdadaanan, sinasapit, pangangailangan, ito po ay kayang lutasin ng Panginoon. Bakit? Dahil naranasan niya yun eh. Naranasan po niya yun. Kaya niya na gawing tinapay yun, pero hindi niya ginawa. Gusto niya siya ay mamuhay ng isang tunay na tao. Maranasan niya ang lahat ng pinagdaraanan ng bawat tao. At sabi nga dyan, sa verse 7, sabi, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. At verse 8 sabi, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa
kamatayan sa krus. At sa Isaiah 53, makita po natin yung mga dadaanan na paghihirap ng Panginoon. Na talagang dinala sa patayan, sabing ganun, walang imik. Talagang tinanggap niya yung sakripisyo na gagawin po sa kanya. Alang-alang. Kasi hindi lamang isa, dalawa, tatlo ang mga tao na nagkasala, kundi ang buong sanlibutan, buong mga tao. Kaya ginawa po niya yun. At kung maaalala natin, nung siya ika nga'y nananalangin, nung nananalangin siya ng taimtim sa Getsemani, sa halamanan ng Getsemani, sabi, yung kanyang dugo ay halos, yung kanyang pawis ay parang dugo na. Dahil nakikinikinita po niya yung kanyang pagdaraanan na hirap. Kita nyo, no? Napakahirap talaga ng ika nga na pinagdaanan ng Panginoon. At kung maaari, sabi niya, di ba, Panginoon, sana ay hindi ko na matanggap yung saro na yan, yung paghihirap na yan. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Kaya ganoon din po sa atin. Alam ko may paghihirap, sakripisyo sa ating paglilingkod, maging sa ating pamumuhay, sa ating pamilya. Kasama po yan. Kasama po yan. Kailangan lang, ika nga, ay maunawaan natin yan. Kasi kung minsan, bakit dumating to, yung bagay na yan sa buhay ko, yung mga pangangailangan na yan. Kung minsan, nangyayari sa atin yan. Sa akin, ganun kung minsan. Bakit? Pero kung uunawain natin, ay malalaman natin, iyon ay kalooban po. Ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Si Pablo, di po ba? Si Pablo na ginamit ng Panginoon sa maraming bagay, sa mga malalayong lugar bilang misyonaryo, at dumaan sa maraming mga paghihirap, sakripisyo, gutom. Alam niya kasi, alam niya yung kalooban ng Diyos sa kanya. Di po ba, bago siya nagsimula ng kanyang ministeryo, ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya. At sa atin naman, medyo ika nga sa pamamagitan ng salita niya na iniwan sa atin. Kaya kinakailangan na atin pong sinasaliksik, inaaral ang salita ng Diyos. Kita nyo? Hindi sa ating sarili. Kung minsan kasi yung kaisipan natin ay kapag tumarating yung mga bagay na mga pangailangan, problema natin, kung minsan hindi natin ikang dinudulog sa Panginoon yan eh. Iniisip kagad natin kung anong kaparaanan ang ating gagawin. Ngunit kapag ika nga ang sinunod natin yung ating sarili, yung kaisipan natin, nakadalasan ito ay lihis. Lihis sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, bago tayo gumawa ng isang bagay, magdesisyon, kailangan, ika nga ito ay nakalagay na sa ating isipan ang unang ating lalapitan. Walang iba kundi ang Panginoon. Yung kanyang kalooban. Talagang mabigat po yung sinapit ng ating Panginoong Hesus. Masakit po. At kung titingnan din po natin ay sa patuloy po, ay naganap niya ang hula sa kautusan. Napakaraming mga hula na patungkol sa kanya na naganap. Kaya masasabi natin na siya lamang ang tangi na pwedeng kumuha at magligtas sa atin at magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga po dyan sa Awit 69:21. Sabi dyan, eto nung time na siya ay nando na, nakabayubay na po siya sa krus. Sabi dito, ito yung hula. Sabi, binigyan naman niya ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka
na mainom. Yung po ay naganap, di po ba? Nung time na siya ay nakapako na. Isa lamang po yan, bagay na naganap sa buhay ni Kristo. At gayon din, naganap niya ang hula ng kautusan. Ibig sabihin, yung lahat ng patungkol po sa Kanya. At isa nga po rito, ay yung patungkol po doon sa ginagawang ritual ng mga Israelita na inutos ng Panginoon na patuloy, di po ba? Patuloy. Sabi nga dyan sa Hebrew 10:4, Sa Hebrew 10:4, sabi diyan, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng dugo at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya nga patuloy po Kaya patuloy po yung kanilang ginagawa na ritual, paghahandog para sa kanilang mga kasalanan, ng mga hayop ng mga malilinis. At tandaan natin, tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas at wala nang iba. Wala nang iba. At sabi nga sa Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Period na po yun. Period na. Tanging si Kristo lamang. Pangalan lang niya. Siya mismo ang tanging ika nga makakapagligtas sa ating pong mga kaluluwa. At pangalawa po, ay ito nga po yung isang pangungusap ng tagumpay sa pangalawang bahagi. At sabi nga dyan, nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, it is finished, natapos na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. At nabayaran na ang lahat ng pagkakautang ng mga tao. Kasi hindi lamang iilan ang kanya pong tinubos kundi ang buong sangkatauhan. Mula noon hanggang ngayon, at yung mga ipanganganak pa ay binayaran niya na. Ang dangan nga lamang dito sa lupa, sabi nga, ang pagpili. Kung saan natin gagamitin ang walang hanggan, doon ba sa itaas o doon sa ibaba. Kaya ang pagpili po nandito. Kaya nga ang kaligtasan ay meron lamang bisa habang may buhay. Kapag wala na pong pangalawang pagkakataon. Kita natin sa Luke 16, di ba? Yung mayaman at si Lazarus. Tanging ika nga ang pagbibigay ay dito sa lupa. Hindi doon sa kabilang buhay. Sa 1 John 1:7 sabi, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, lagayan niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Biro yun, 100%, maalala na naman natin itong mahal na araw. Friday, di po ba? Yung mga tao, lalo na yung sa probinsya ng Pampanga, di po ba? Sila ay hindi lamang hindi lang pinapalo ang katawan, kundi papapako pa. Para daw, hindi maalis ang kasalanan, kundi mabawasan. Para mabawasan. Hindi nila alam na lalo nilang dinagdagan pa yung kanilang mga kasalanan. Ito po itanda ng ang isang tao ay nilinis sa kanyang kasalanan dahil nga po meron siyang binagong buhay. 2 Corinthians 5:17, di po ba? Na kay Kristo Jesus, siya ay bago ng nilalang. Ang lahat ng bagay ay pawang naging bago. Kaya merong pagbabago sa buhay natin, ika nga na tayo ay nahugasan na ng dugo ng Panginoon. At naalala ko din po na
Marami akong pinagdaanan, na imbitahan ako sa mga gawain, iba-ibang mga sekta, relihiyon. Ngunit, minsan, sa aming gawain sa trabaho, pagkatapos ng aming trabaho, ako ay naimbitahan, at sa oras pong iyon, pinaliwanagan ako patungkol sa kaligtasan. Ay, ito'y pagbibigay lang. Dahil napakahabang panahon ako iniimbita, tinatanggihan ko. Parang na-corner ako at minsan pinagbigyan ko. Ngunit, yung pala yung time na lubos ko makikilala ang Panginoon. At yung isang katanungan sa akin, hindi ko makakalimutan, sabi sa akin, kung ikaw ba ay mamatay, anumang oras, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Sa isip ko walang makakasagot niyan. Ngunit pinakita po sa akin, dito sa salita ng Diyos, ipinaliwanag sa akin, at pagkatapos noon kami ay nanalangin. At sa aming panalangin, sa aking pagsunod dun sa panalangin, habang ako'y papauwi, naramdaman ko yung kagaanan ng aking kalooban. At sabi ko, minsan lang akong aatin doon, yun lang, time na yun. Ngunit, hindi po. Dahil yung time na yun, para akong nakalutang, nakasakay ako sa service, papauwi, papuntang Cubao, pauwi. Yung ika nga na, parang napakagaang ng aking kalooban. Sabi ko, napakabigat, napakalaki siguro ng kasalanan na nalinis sa akin. Maaaring tayo man ay nakaranas ng ganyang bagay, At simula po nun, maging sa aking bisyo, hindi naman, ang pinaka-bisyo ko to, yung pag-inom, malakas akong uminom. At ayoko ng mga light lang na inumin. Gusto ko yung yung hard, tapos yung mga lambanog, yan po yung aking iniinom nun. Ngunit isang araw, nung tinanggap ko siya, habang ako ay pauwi, hanggang sa gabi, hindi ko makalimutan ang bagay na yan, na akin pong tinanggap. At unti-unti po na binago ako ng Panginoon. At yung kaisipan mo, napakalinaw kung ano yung dapat na iyong gawin. At nandyan yung na nais mo sa tuwina ay mayroong gawain. Sa tuwina, nais mo mayroong kang binabasa. Inaalam sa kalooban ng Diyos. Yan po yung tunay na naganap sa akin. Kaya meron pong pagbabago. At alam ko, ang dugo ni Jesus, ang naglilinis, sabi diyan sa sa sala ng sanlibutan. Sabi nga diyan sa Ephesians 1:7, sabi, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito'y pinaliwanag na lamang, ngunit ito ay nararanasan na bawat isa sa atin. Kaya nga po ang lahat ay pwede nang lumapit sa Kanya. Sabi nga sa Matthew 11:28, magsiparito kayo. Sabi rito, di ba? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luha at kayo'y aking papagpahingahin. Ayan po yung ikang utos ng Panginoon, paanyaya sa bawat isa. Ano man yung ating mga dinadala, kabigatan sa buhay, lalo na sa ating pong kaligtasan. Napakahalaga na tayo ay magpunta, pumaroon sa paanan ng Panginoon. Yung po bibigyan po tayo ng pahingahan ng Panginoon. Hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa, kundi maging sa kabilang buhay. At pangatlo, ang dyablo at kamatayan ay tinalo niya. Kaya meron po tayong kapangyarihan, May kapangyarihan na po tayo na tanggihan ang anumang tukso na dumarating sa atin. Sabi nga dyan sa John 16:11,
Sabi dito, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. At alam natin, ang diablo, mula nung siya ibinaksak dito, ay nakahanda na sa kanya ang kahatulan, ang impyerno. At dinamay lang tayo ng mga tao. Dinamay lang tayo. Sa kanila, ginawa ang impyerno. Sa kanya at sa kanyang mga alipores na mga demon. Sa kanila po yun. Sa takdang panahon sila ay paroroon. Kaya po pwede na nating tanggihan ang tukso at kasalanan. Dahil unang-una nga po na tayo nalinis na at nariyan yung ating banal na espiritu na siyang gumagawa. Ito makikita po natin, ano? At sabi nga rito sa pang-apat, ang banal na espiritu, no? Na katuwang at mang-aaliw. Sabi nga dyan sa John 14, verse 16 to 18, verse 16 sabi dyan, at ako'y dadalangin, sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ano? Birin nyo, nasa atin na ang banal na espiritu at ito ay hindi na aalis. Hindi kagaya sa Old Testament, di po ba? Sa panahon nila Haring Saul, na ang Holy Spirit ay umaalis. Kay Samson, gayon din. Pero sa atin po, once na ibinigay ito, pirmihan na yan. Sabi nga, ito yung tanda, ano, na tayo nga ay sa Panginoon. Tayo anak na ng Diyos. Di po ba? Sigurado po yan. At sabi dito sa verse 17, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo. Okay, nakikilala ba natin ng Holy Spirit? Sa anong paraan? Siya ay kumikilos sa ating buhay. Di po ba? May pagkakataon, alam ko, na siya ay bumubulong, bagamat ika nga, mahina lang. Kung tayo ay lumilihis at makakagawa ng kasalanan. Siya ay nariyan, papaalala, mula sa kanyang mga salita. Kita nyo yung mga alagad niya? Ilang taon niyang kasama-sama ang kanyang mga alagad, yung 12. 3 taon mahigit. Halos araw-araw sa pangangaral ni Kristo, naroon sila nakikinig. At sila binubukod pa kung minsan, pinapaalalahanan. Ngunit hindi nila yon maunawaan. At yun ay nalaman lamang nila nung si Kristo ay naroon na sa taas. At bumaba ang Holy Spirit, di po ba sa kanila? At naunawaan nila yung mga sinabi ni Christ. Kaya, kailangan din po sa atin, na hindi lamang natin binabasa, nakikinig sa message o sermon sa loob ng iglesia, kundi mismo tayo. Inaaral natin to. Inaalam natin to. Kaya nga, mahalaga yung ating devotion sa araw-araw o pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Ayan, Napakalinaw po ng mga pangako ng Panginoon sa atin. Ito ay naganap, di po ba? Mismo sa sarili natin, alam natin yan. Kaya nga, kung tayo, sabi nga, ay pinalaya, ay tunay na laya tayo. Sabi diyan sa John chapter 8, verse 36, sabi diyan, kung palayain nga kayo ng anak, kayo maging tunay na laya. Kasi mga bilanggo, di po ba, nakukulong sila, nahuhuli sa akto
Kaya po sila ika nga ay nagbabayad kanilang mga kasalanan sa piitan. Ngunit kapag sila ay nakalabas, gagawin uli nila ang bagay na gusto nila na kasalanan. Ganyan lang po tayo bilang mga mananampalataya ay meron tayong mga karanasan sa ating pong buhay na kung paano tayo ay ginaguide ng Panginoon at ng Holy Spirit at ng salita ng Panginoon. Kaya sama-sama po yan. Kailangan lahat yan ay inaalam natin. At alam niyo ba na ito na, sa history tayo, si Napoleon Bonaparte, di ba? Kilala natin yan, isang leader, ng France, Ngunit, siya ay natalo doon sa war, doon sa Waterloo. Kaya nga nung siya ay nahuli, siya ay inilagay sa isang lugar, at araw-araw, iniisip niya. Kung hindi dahil dito, sa lugar na to, sa Waterloo, nasakop ko na ang maraming bansa. Maging si Satan po. Kasi Satan talaga gumagawa ng kaparanan para si Kristo ay magkasala mawala. At nung si Kristo ika nga ay napako, namatay, at muling nabuhay, hindi niya alam na yung pala ang layunin ng Diyos kay Christ na magbayad nung ating mga kasalanan. Kaya nga po si Satan ay nakaturo ang daliri sa Kalbaryo. Sabi niya, sana naalipin ko na ang lahat ng kaluluwa ng tao sa sanlibutan kung hindi dahil kay Christ. Yun po, doon sa dalisay na dugo na binuhos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan tinapos niya ang sakripisyong iyon hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kaya nga po ang utang ng tao sa Diyos ay walang pwedeng magbayad. Kasi unang-una nga po ay bankrupt tayo sa ating kasalanan Hindi natin kayang bayaran Kahit na anong ngang pagsisikap natin kasi naroon na yung kasalanan. At isang kasalanan lang, automatic yan. Kaya nga po yung ginawa ni Kristo na namuhay sa kautusan na hindi po nagkasala. Siya po ang perfect na sacrifice. Kaya nga, di ba, pag nag-aalay sila ng hayop, yung perfect, walang ngang kapintasan. Hindi bulag, hindi pilay, kundi nga isang maayos na hayop. Yun po yung lumalarawan kay Kristo. Kaya nga po, siya lamang ang tanging makatutubos ng kasalanan ng mga tao sapagkat binayaran niya ang sala ng tao sa pagitan ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Sana ito yung naging paalala sa atin, napahalagahan po natin yung ginawa ni Kristo. Bagamat ika nga, ipinagdiriwang ng sanlibutan itong linggo na ito, na banal, at yung sakripisyo ni Kristo, at marami pang mga ginagawang mga ritual, Pero, gawin natin yung tamang diwa nung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At sa ating pong pagwawakas, kung ang tao ay tutungo sa impyerno at hindi maliligtas, ito'y kasalanan na niya at hindi ng Diyos. Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan. Para ang tao ika nga ay mabigyan ng pag-asa ng mas mapalad nga tayo, sabi nga, na tayo ika nga ay binigyan pa ng isang pagkakataon. Ang diablo, wala na. Sabi nga natin, mula nung ipinaksak siya rito sa lupa, nakalaan na yung hell sa kanila ng mga demon. Pangalawa po, ang kaligtasan at ang paraan ng kaligtasan ay binigay na sa tao anumang oras ang tao ay maaari nang lumapit sa Panginoon sa ikaliligtas. Kaya tayo naman, ng mga Kristiyano,
isipin din natin yung mga tao na sa kadiliman pa ng kasalanan. Tayo yung kanilang kailangan para sila man, ika nga, ay magkaroon ng pag-asa ng langit. Kahit na mahirap po, di ba? Basta maisagawa natin yun. Yung layunin ng Diyos. Kasi bawat isa sa atin, ika nga, ay magbibigay sulit sa Panginoon. At kung ano yung ginawa natin doon sa mina na ipinagkaloob sa atin. Walang iba kundi yung ebanghelyo ng kaligtasan. Na dapat ito ay gawin nating i-business natin. Hindi isugal, kundi gawin i-business para tumubo. Para ang tao ay maligtas. Pangatlo, sapagkat tinapos na ni Jesus ang kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo, tayo wag nang mag-alinlangan, lalo sa mga ansib, kung meron man nakikinig sa sandaling ito, sa kanilang mga tahanan na hindi pa lubos, nakakilala si Kristo, ito na po yung tamang pagkakataon. Itong oras na ito. Nanaway, samantalahin natin ito, tanggapin na ang inaalok na biyaya na buhay na walang hanggan sa magitan ng pagsisi at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na kanyang buhay. Sana po sa atin, kasi talagang ang mundo talaga ay yung pagsulong natin ay ibang direksyon. Ibang direksyon. Kasi minsan nahahadlangan tayo ng takbo ng mundo. Nahahadlangan po tayo. Pero wag po tayo ikang titigil. Magpatuloy tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, salamat po sa sakripisyo na anak si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanya pong ginawang pag-aalay ng kanyang buhay at pagganap ng bagay sa aming buhay na maging tagapagligtas ng aming pong mga kasalanan, aming kaluluwa. At naway maalala po namin ang bagay na ito na kanya na pong tinapos. Hindi po kalahati lang, kundi ito'y tinapos niya buong buo. At ito ay bukas sa lahat ng uri ng tao. Kaya tayo, mga mananampalataya, isipin natin na tayo'y tinawag ng Panginoon, niligtas niya. Hindi lamang para lumasap ng kaligtasan at ng langit, kundi meron tungkulin at gawain na tayo pong gagawin saan man tayo ay naroon. Mapaalalahanan natin, maakay natin ang mga kaluluwa na naroon pa sa kamunoy ng kasalanan. At dalangin nga po namin, Panginoon, na naway ang bawat isa sa amin, maging wala dito, saan man sila naroon, Panginoon, na ikaw ang magpaalala sa mahalagang mensahe ng Kalbaryo, ng kaganapan ng ginawang kaligtasan ng aming Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at bigyan ng patuloy na unawa, sigasig, talino, lalo sa pagbahagi po ng mensahe ng kaligtasan. Ama, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. At salamat sa kalayaan na kami po mayroong pagtitipon na katulad po nito na anumang oras kami, Panginoon, ay makakalapit sa iyo maging sa panalangin. Maraming salamat po sa lahat ng ito sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating pong pagbibigayan. At dito po sa Lucas chapter 10, 16, verse 10 and 11 ay ganito po ang sinasabi: ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Okay, tayo po'y manalangin. Ama, salamat pong muli sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagkaloob, makapagbigay ng anumang halaga na ayon po sa iyo po, sa amin pong kalooban na ito po ay magamit
patuloy para sa iyong ministeryo ng iglesia. At marami pang pangangailangan ang iglesia ang matugunan nito. At maging sa humahayo ay mapagkalooban ng tulong pinansyal upang marating pa ang maraming kaluluwa naroon sa mga liblib na lugar na hindi pa naabot na yung salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo magpasalamat. Ama, salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami po muli makapagkaloob, makapagbigay ng alay, Panginoon, tulong pinansyal, at sa gayon ay lahat ng pangangailangan ng iglesia ay aming matugunan at patuloy na lumago ang iyong gawain at patuloy na maabot ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. At salamat po sa bawat isa na kapagkaloob at patuloy na pagpalain, hindi lamang sila, kundi ang hindi po nakapagbigay sa sandaling ito, ay ikaw din, Panginoon, ang magkaloob sa lahat ng kanilang pangailangan at maging bahagi po sa ganitong ministeryo ng pagkakaloob. Salamat po sa lahat ng ito. Pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po itamayong muli. Trust His heart. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggle that breaks our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't see His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what's best for you. God is too wise to be
see His plan, when you can trace His hand, trust His heart, trust His heart, trust His heart, trust His heart. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y muling magpasalamat. Aming amang banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa gabing ito na kami po'y muling dinapo sa aming bahay panambahan, sa aming pong music service, ay kami po ay nakapakinig muli ng iyong salita at mga paalala at hamon bilang iyo pong mga anak. At dalayan nga po namin na sa bawat araw buhay namin, Panginoon, na lilipas, ay hindi po maalis sa aming puso ang dakilang sakripisyo ng ginawa ng anak na si Jesus na ibinayad ang kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng pag-asa ng langit at siya ay aming makapiling doon. Ama, salamat po sa iyong wagas na pag-ibig sa amin at naway sa pamagitan po ng mensahe na amin pong napakinggan sa gabing ito'y magbigay sa amin patuloy na unawa sa iyo pong layunin sa aming buhay na kung paano inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at kami ay magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan sa oras ng aming pong pagdidelirio, Panginoon, sa aming buhay. Ama, dalangin ko po na patuloy na kumilos ka sa lahat ng iyong mga anak, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa buong mundo na ito, Panginoon, na amin pong samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat alam namin isang araw ikaw ay babalik at isang araw kami ay iyong haharapin at magbibigay sulit kung ano ang aming ginawa sa iyo pong pinagkaloob na kayamanan, mina, Panginoon, na ito ba ay nabahagi sa mga tao sa aming kapaligiran. Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga ginamit sa aming pong panambahan na ito. At naway patuloy na ang iglesyang ito ay magliwanag, Panginoon, sa kapaligiran at maraming kaluluwa pa ang maakay tungo sa iyong kaluwalhatian. Muli, hinihingi po namin ang iyong pangunguna sa aming sama-samang panalangin sa gabing ito at maging sa aming paghiwa-hiwalay, pag-uwi. Ikaw po manguna mamahala hanggang sa aming tahanan. Lahat po ito aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.